So, good morning po sa inyong lahat. Okay, paggising ko, meron nang nagte-trending na bagong usong meme. Okay? Wake and bake. Nagulat ako, ano yan? Bakit nagte-trending yan? Hindi kasi talaga ako gumagamit, kaya hindi ko alam yung mga ganyan-ganyan bagay. Okay, nung pagkita ko, meron palang thread sa Twitter na kung saan mga pictures at mga videos coming from sa dump account ni Kitty Duterte ang inilabas sa public ng kanyang kaibigan. Kasi ang naka-private yung dump account, mga kaibigan lang yung nakakita, siguro hindi na nila matiis, nilabas nila sa publiko. Okay? So, ito yung sinasabi sa dump account, okay? Nung pinost. Kitty Duterte is an addict. Lord, forgive me, but I refuse to stay silent. Welcome to the thread. Tapos may video kung saan siya ay nagpa-party. Tapos meron pa doon parang street na puro mga nagbebenta ng marijuana. Tapos meron siyang Happy Halloween, Wake and Bake, which is isang term which means gagamit ka ng marijuana pagkagising. Okay? Wake and Bake, yun yung term na yun daw. Yes, ako po gusto ko sabihin, itong mga akusasyon na to, hindi ko din naman naiintindihan yung mga ganyan-ganyan. Maganda kung sagutin ni Kitty Duterte kung sa kanya ba talaga galing yan o kung ano yung ibig sabihin niya dyan. Maganda siya na yung magpaliwanag and mahirap mag-akusa. So maganda siya na ang mag-explain kung i-deny ba niya yan, na kung gumagamit siya or kung ano man. Pero ako gusto ko munang marinig yung kay Kitty Duterte na side bago mag-pass ng judgment dahil ako nga, hindi nga ako gumagamit. Wala akong ka-idea dyan. Yung kaibigan ko, si Zian Gaza, aminado gumagamit. Ang sabi lang niya, sana all. Sana all. Okay, so ito yung laman ng thread nung kay Kitty. Hindi ko na kaya yung hypocrisy niya. Kitty is a known drug user, hindi lang dito sa Davao, pero sa Manila din. Kasama niya palagi mga influencers, mga mayaman, mga basura. A slap in the face to the thousands who were framed and murdered because of her father. Okay? PRRD ordered the slaughter of poor Filipinos in the name of his war on drugs, while his own daughter is an addict and defensive. Okay ba yan? Hindi niya tinatago at piniflex pa nga niya na high siya in public. Wala siyang pake. May dedicated highlight pa. Highlight pa. When it's the poor, it's shoot to kill, no mercy. When it's the rich, it's just another fun night and a few Instagram posts. For context, the receipts are from her dump account at kinompile namin kasi we can't stay silent anymore. Alam namin yung totoong ugali niya. Sinungaling, matapobre, addict. We've held on to this for far too long, but I can't keep quiet na Jude. So mag-ingat-ingat tayo sa mga kaibigan natin na sinishare natin ng mga private na Or better yet, di ba? Kung sakaling pa-party, wag nang lalo na kung ang iyong pamilya ay nasa politika. At lalo na yung tatay ay war on drugs, di ba? Medyo pangit nga naman, hindi mo kailangan pineflex na. Kung totoo man ito, ulitin ko, Kitty Duterte has the right to defend herself. Explain niya kung ano yung mga sinasabi sa post na to. At i-report din natin kapag nilabas niya yung mga explanation dito. Ako, bago ako mag-judgment, maganda marinig muna natin yung side ni Kitty. The fact that she threatens and attacks her own circle for speaking against her father's crimes, it shows how out of touch, manipulative, and downright evil she is. Just like daddy, nakakasuka, walang hiya, ginamit pa yung article ni Kian. Okay? Ito, tag ko kayo or identify yourselves na lang. Ayan. I'm posting it here since you know who you all are. So, ang haba ng mga mensahe niya para sa mga kaibigan niya na pwedeng naghaha-emoji doon sa mga post niya kay Digong at maaring nagpo-post ng laban sa kanyang tatay. Okay, so, ito yung dyan. Nasa baba. My niece Belle just posted our convo and yes guys, unfriend me, unfriend us. I am for my father and for everything he did for this country. Mga ingrata kayo. Ingrata pala kayo eh. And EJK my ass, by the way. Yun ang nagte-trending ngayon ng mga kataga. Wake and Bake, tsaka EJK my ass. Okay? Nagaling daw dito sa dump account ni Kitty. Ito pa yung hirit nung thread. V, how do you sleep at night knowing your family murdered because of drugs?
while you party around the country with every drug in your system. Most of those people were poor, innocent, and were not given due process or arrest warrants. Alam ko, favorite buzzwords mo yan. Yun. Yung arrest warrant tsaka due process. This is for Kian De Los Santos and for every life stolen by Duterte's bloodstained regime. For the tens and thousands murdered in the name of money and power. No more silence, no more blood. Si Lord na bahala sa mga Duterte. We will never forget this. Alam nyo, may nakausap ako na isang supporter ni Duterte kahapon. Nagugulat ako doon sa ano niya sa mga linyahan niya sa akin. And talagang naniniwala siya. And nakita ko kung paano, ang sabi sa akin, alam mo bakit nila kinulong si Duterte? Mga gago lang naman ang pinapatay nila. Mga gago lang naman ang mga pinapatay niya. Sabi ko, teka, kahit gago po yan, hindi po dapat patayin yan. Kasi po, hindi naman pwede pumatay ng kahit sino lang. So, sabihin natin, di ba? Let's say, mas tahimik nga yung barangay, pinatay mo lahat ng mga gago. Di ba? Paano kung anak mo yan? Paano kung apo mo yun? Yung gago, okay lang ba? Nagulat ako, sabi nung kausap ko, okay lang daw. Na kung anak niya ay gago naman, kung ganun yung gagawin ng gobyerno, papatay niya. Meron akong kilala na ano niya, na kapamilya niya. Paano pag siya yung pinatay? Okay lang din sa inyo. So, yun ang punto ko it only hurts when it happens to you. May linya si Kitty Duterte dito Meron pa siyang linya dito na sinabi niya, ito. Ayan. Everything is funny until it happens to you. Okay? Sinabi ni Kitty Duterte, kasi pinagtatawanan daw yung lolo niya. Ganyan din sa EJK. Maaring tinatawanan nila yung mga pamilya ng EJK victims. Ang daming react. Yung mga event kahapon ng EJK families. Everything is funny until it happens to you. Diba? Yun tapos ito pa, meron pa siya sinabi dito. Di umano, si Kitty daw to. To those who perpetuated the abuse yesterday, I look all of you in the eyes. I saw you, I know you, I remember you as someone who's never felt guilty in her entire life. I'm telling you, I have no conscience. Wait for me. Pati anak ng anak nyo, I swear on everything. Parang si Inday din pala ito. Kapatid nga. I never felt guilty in my entire life. Walang konsensya. Okay? At ito, ang pangalan nga, si Purple Kush Bakey. Doon sa pangalan pa lang, sa IG account ang tanong, dine-activate na kaya niya yung IG account. Check natin as we speak. Na-deactivate na kaya. Ito, hindi pa. Ito pa. So ito pa yung Purple Kush Bakey, which is dump account to. Ibig sabihin, dump account nga, hindi main account. Ito for close friends. Ibig sabihin, ang pinapayagan lang niyang mag-follow sa kanya dito, yung mga talagang very close sa kanya. Okay? So yun ang punto ata dito. So hindi ko alam kung siya to. Sagutin ni Kitty Duterte kung siya ba talaga to or hindi, o baka naman pero yun na nga. Ang mga nagsasabi daw, yung mga nakilala sa kanya. So maganda. It comes from her. Pero kung totoo nga na siya ay gumagamit ng mga kung ano-ano, pangit nun. Sana naman hindi. Okay, so see you po sa next video natin, guys. Wake and bake. Good morning.